Tun-an nato ang validity sa pulong sa Ginoo. Our study centers on Jesus Christ. So Christ center ang atong pagtuon. We have coherence and unity in that scripture. It's because we have one author, and that is Jesus Christ. Amen. Dalaygon ang Ginoo mga higala sa gihapon ining takna nga sa diin kita makigkaoban kaninyo og kamo makigkaoban kanamo nining ato nga episode pulong sa kinabuhi. Among gikalipay kauban sa atong mga panelists dinhi nga makigkaoban sad kaninyo og magapadayon sa atong pagtuon nining takna. We have a very interesting topic to be presented to you. Mahitungod mga higala sa the solution to sin, no? Ato ning tun-an karon kung unsa kini ang gitawag solution or solbad sa sala. Apan sa dili pa amo kamong gidapit sa gihapon sa pag invite sa inyo mga family members, sa inyong friends by sharing sa ato nga link sa ato nga Facebook page, or not only by sharing but encourage them nga ilang i-like or follow ang ato nga Facebook page. By the way, kining atong programa gi-presentar kini o gi-sponsoran sa Central Philippine Union Conference sa atong nga Hope Channel Central Philippines dinhi sa atong nga Hope Channel studio. So atong gipasalamatan o gi-recognize sa gihapon ang atong mga pangulo sa CPUC, gipanguluhan sa atong nga presidente Pastor Eliezer Barlizo, kauban sa iyahan mga fellow administrators Pastor Caleb Makirang, ang atong Executive Secretary, Pastor Renito Inapan, ang atong treasurer, sa ilahang makanunayon nga support, kauban sa CPUC family, sa atong mga directors, sa atong mga office staffs, nga sa diin nagalangkob niining atong buhatan sa Central Philippine Union Conference. Sa gihapon, live kita, ngayon yung madunggan sa as what I have mentioned, sa Hope Channel Central Philippines Facebook page o sa ato nga Hope Channel YouTube, live kita mga higala o gi-cross-posted kini sa nagkalaylay nga mga Facebook pages sa ato nga mga conferences sa Negros Occidental Conference Hope Channel, sa WBC Hope Channel, Western Visayas, then sa Hope Channel Dumaguete, sa Hope Channel Romblon, sa Hope Channel Samar, and of course sa Hope Channel Tacloban, kini cross-posted, and also sa mga churches nga naga-live online streaming dinhi sa Metro Cebu. And also we are live sa FM station sa Hilongos FM station sa Yuk FM sa Hilongos Leyte, and also sa Adventist World Radio Toledo sa Hope Channel, sa Hope Radio, and also sa 89.5 sa Light FM sa Talisay City. So karong takna mga higala, malipayon kami nga makikauban kaninyo og kung inyong na hinumduman ang ato nga gi-take up sa milabay nga episode nga atong gidiscuss diya kaninyo is to how to understand the Bible better, no? So gidiscuss atong mga panelists dinhi ang kaimportante makigsuonan sa role sa Holy Spirit in studying the Word of God. That is why dili ta makasabot kung ang Holy Spirit dili maghatag kanato usa ka alam. And also gi-present kanato ang mga basic principles in interpreting the Bible. So mao na siya ang kalangkuban sa atong gidiscuss sa milabay nga episode nga atong gihimo. That is why gi-emphasize gyud sa atong mga panelists ang kaimportante sa Revelation chapter 1 verse 3 nga nag-ingon, "Blessed is who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near." Bulahan ang nagabasa, bulahan ang nagapaminaw. Busa kamo karon nga nagapaminaw og much more magabasa pag sa balaang kasulatan, bulahan kamo sumala pa sa gisulti ni San Juan. So atong hangyoon si Pastor Bon sa pag-offer sa opening prayer sa ato nga programa karon. Sige, mag-ampo kita sa pag-upisa sa atong pagtuon. Diyos Amahan, among dapit ang imo balaan nga espiritu nga magkauban namo nga niining programa pulong sa kinabuhi
magmalin ang puson og daghan nga mga silingan namo og mga kaygalahan namo nga maminaw niining pagtuon sa imong pulong. Ikaw magagiya Ginoo sa ilahang hunahuna og kasing-kasing pinaagi sa imong balaan nga espiritu nga amo masabtan niining pulong og ikaw panalangin kanamo og ang tanan nga mga na-involved ani mga staff namo og ang among mga tigpaminaw niini ikaw Ginoo magahatag kanila sang kaalam nga ila Diod masabtan sa nagakaigo. Salamat Ginoo sa imong kaayo para kanamo og sa imong mga daghan og dagkog buhat para kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor Bon. So, karon atong hangyoon si Pastor Narciso sa paghatag sa iyang greeting sa pagpanamyaw. Pastor? Okay, salamat Sir Vern, Pastor Von. Sa dili pa ta mo hatag sang overview sa ato nga pagatunan karong gabi, ato sab pasalamatan ang Ginoo sa higayon nga iya nga gihatag sa matag usa kanato. Gusto ko tamyawon ang mga taga Western Visayas, taga Iloilo or West Visayan Conference nga aton nga mga manugpangabudlay, ang aton nga mga kauturan nga nagapadayon sa pamati sa sini nga programa. Importante ini nga aton masubaybayan kay kami diri nagapati nga kung kita tingob sa sini nga programa madamo ang makabenepisyo, ilabi na gid ang aton nga mga abyan nga inyo ginaimbita nga nagapamati sa sini nga programa. Gani indi naton paglipatan ini sa sulod sang isa ka semana, 2 ka bisis naton mabatian ini nga programa. Kag gusto ko man pasalamatan ang ato mga taga Samar, no, maupay nga adlaw sa inyo mga kabugto, no. Padayon ta sa pagsuporta kining programa og sa tanan nato nga mga kaigsunan po dinhi sa Central Visayas og sa Negros Siquijor Mission at sa panghuli yung ating pong mga kapatid doon po sa Romblon Mission. So wag po nating pabayaan na tayo po ay patuloy na ating pong mapapakinggan ang programang ito sapagkat ako po ay naniniwala sa tulong ng ating Panginoon, marami po ang makikinabang. Kaya pagpalain tayong lahat na nanunood, nakikinig sa programa po nating na ito na pinamagatang ang pulong sa kinabuhi. Pastor Von? Akon mga ginatamyaw ang aton mga kauturan, mga kaigsuonan, o atong mga leader sa iglesia, sa Seventh-day Adventist throughout Central Philippine Union Conference, o sa atong mga batanon nga I know nga they are very interested in studying deeper the Word of God. Hinaot pa nga ang atong mga kaigalahan, mga batanon o mga kaigsuonan, mga church leaders nato o church members dinhi sa Central Philippine Union Conference og magahin gyud sa panahon nga maminaw niini kay niini maong atong spiritual mana sa atong kinabuhi, mao ni gitaytolan ani pulong sa kinabuhi kay mao ni ang atong maghatag sa ato spiritual nutrient sa atong spiritual nga kinabuhi. So I hope nga you will stay with us twice a week og inyo bantayan gyud kay daghan gyud kamo makuha nining atong pagtuon. Daghang salamat Pastor Bon sa imong pagpanamyaw karong tagna, no. Mga higala ato sad gi-recognize ang atong mga sponsor sa atong programa actually Pastor. Yes. We would like to sponsor ning recognize them sa ilahang pag-support sa atong programa sa Hope Channel sa Central Philippines, especially nining atong programa ang pulong sa kinabuhi. Atong gi-recognize si Dr. Jerry Arroganti, no? Okay. Sa atong major sponsor. And also si Madam Josephine Barot nga naa siya sa Dumaguete sa iyang share man sa iyang blessing sa Hope Channel. And also ato sad gi-recognize si Mr. Jonathan Lamorin, Lamorin sa iya sad nga
tabang kanato dinhi sa Hope Channel and also sa Emilien Tabuhara nga naa sa US karon Okay. nga naga-share sad sa iya nga blessings. Many more siguro sa next nga episode we will also mention some other sponsors nato sa ato nga nagapadayon din nga programa sa Hope Channel Central Philippines. So karon nga takna, I think we have to go na sa ato nga pagtuon. Very interesting as what we have mentioned na atay nindot kay nga pagatun-an. Now, ang akong gi-mention a while ago before si Pastor Ferdinand Narciso sa magahatag sa overview, this is very interesting. Asa baggikan kining kinabuhi, the origin, no? The origin of life. Sa dili pa nato duki-dukion og tugkaron kung unsa gyud ang hinungdan niining gitawag mga higala, ang daotan, ang yawa, ang sala ug ang iyang nga sangputanan, ang bunga niini ato sa pagatun-an kung asa kinigikan ang kinabuhi. Ang uban nagingon nga way klaro ning kinabuhi kung asa nigikan. But karong nga takna atong pasultihon ang balaang kasulatan nga dili kita igsuon gikan lang sa liki sa kawayan, dili kita ingon nga nagtungha lang ning kalibutan na nga walay magbubuhat kanato or creator. So mao ni nga giingon diri sa ato nga objective, sa ato nga pagtuon karon, atong i-identify ang origin sa kinabuhi. So ilhon nato kung asa ginigikan ang imo ug akong kinabuhi nganong niya kita na kinabuhi ning kalibutan na unsa asa ni gikan, no? Of course some of you knows about that. But basically we need to give an answer, we need to give a clear understanding about it. Ikaduha, research the characteristics of the creation of the world and its creator. Ato kuno nga usisaon ang kinaiya sa pagbuhat sa kalibutan ug sa magbubuhat. Sa ato pa, kung naay creation, naay creator. If naay gitawag gibuhat, naay magbubuhat. Okay. No? Then the last one, recognize God as the creator of everything and share this this belief. So dinhi atong tan-awon nganong ilhon man nato ang Ginoo nga siya ang magbubuhat sa tanan ug bisan pa sa atong pagtuo. So atong pasultihon ang balaang kasulatan, busa mga higala atong ihatag kang Pastor Narciso ang higayon sa paghatag overview ni ining atong pagtuo. Okay, daghang salamat Sir Bern sa imo paghatag kanako ug sa ako kauban kay Pastor Von. Unya miabot ang panahon nga dinhi na pud ta sa ato pagtuon, unya ato ni tun-an the origin of life. Sa gusto nato og sa dili mga pinalangga nako nga mga kaigsunan, mga higala, aduna tay napaminawan nga mga pagtudlo nga ang kalibutan nag-exist o ang mga butang nga ato makita sa pagkakaroon nag-exist within thousands of years. But I would like to tell you nga ang Biblia, the Bible doesn't leave any room for doubt as far as truth is concerned, specifically sa atong pagatun-an karong taknaa mahitungod sa the origin of life. Sumala sa ato napaminawan sa sulod sang pipila ka mga presentations nga atong naging present, ang ato nga gitun-an gikan gayod sa balang kasulatan. So therefore, ang ato pagatun-an, ang usisaw nato karong taknaa kini magagikan sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo magatudlo kanato kung unsa katininuod ang ginsuguran no sa pagtuga sang original no nga kinabuhi sang mga tao sa mga tao o sa mga butang nga ato makita dinhi sa kalibutan. Now I would like to bring your attention no dinhi sa libro sang Isaias kapitulo 40 bersikulo 26 og 28. Ingon niya diri, lift up your eyes on high and see who has created these things, who brings out their host by number. He calls them all by name, by the greatness of his might and the strength of his power. Not one is missing. Have you not known? Have you not heard?
the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. So kanindot nga to na paminawan karong tagnaa nga ang tanan nga gituga dinhi sa kalibutan nga ato makita with our own naked eyes, kini ang nagtuga niini walay lain kundi ang ato nga Ginoo nga ato ginakilala nga gimension sa balang kasulatan. Busa kini usa ka pagpamatuod kanatong tanan. Nga ato pasalamatan ang Biblia adunay tininuod nga mensahe para nga ato may baw-an kung asa no nagikan ang orihinal nga kinabuhi sa mga gintuga sa Ginoo. Og ako dugangan dinhi sa Hebrehanong kapitulo 3 bersikulo 4, God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed the heir of all things, through whom also He made the worlds. So walay lain, mga igsuon. Pasalamat ta nga ang Biblia klaro kayo. Tataw kaayo ang iya nga hatag sa ato nga mensahe. Kay mismo nagpamatuod nga ang Dios maoy nagtuga sang tanan nga mga butang no kauban ang ato mga kinabuhi. And one of the texts nga dili na ko malimutan mga kaigsunan, giunsa sa Ginoo sa pagtuga no kining mga butang ato makita and even sa ato kinabuhi. Sa Salmo 33:6 hangtod sa 9. By the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of His mouth. So wala nay lain. Si Kristo gyud ang nagtuga nini o ang Ginoo. He gathers the waters of the sea together as a heap. He lifts up the deep and His storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. For He spoke and it was done. He commanded and it stood fast. Mga kaigsunan. So nagpasabot niini nga ang mga butang nga itong nakita sa pagkakaroon, wala ni mag-exist within 1,000 of years. Ang gahom sa Ginoo, maoy ato paminawan, maoy ato pagatuhuan. Kay giingon sa Dios, nag-ingon siya, adunay kahayag, immediately na ay kahayag. So, we will be tackling this time no sa akong giingon sa the origin of life, pero ato ni may estudyuhan ang creation, no? Creation week. But sa dili pa, gusto na ko diri basahon ang usapod kay statement nga nagaingon, the first big difference is that God has the power and the knowledge to create words and give life. So, ato ni hinumduman nga importante ni nga mabutang sa atong pangunahuna nga ang Dios mismo maoy nagtuga. So, dirita sa stages sa pagtuga sa kalibutan. Kung ato balikan ang Genesis chapter 1 verse 1, no, in the beginning God created the heavens and the earth. Now, sa statement nga ato mabasa, kinang word nga created mismo ang ato nga Ginoo, creative siya. Creative siya as creator no sa universe. So therefore, mao kini ang mga stages nga ato mabasa sa balang kasulatan dinhi sa chapter 1 sa Genesis kapitulo bersikulo 2. Unsang gituga gihimo sa Ginoo sa una nga adlaw, light, no? Light. Kay mabasa man nato. Ikaduha nga adlaw, mabasa nato sa bersikulo masunod nga bersikulo, no? Firmament ang gituga sa Ginoo. So gisultira niya ni. Ikatulo nga adlaw, mao na ni ang yuta, ang dagat og ang vegetation. Sa ikaupat nga adlaw, mao ni ang gihimo sa Ginoo, sun, moon, and stars. So diri gapon nato mabasa sa libro sa Genesis kapitulo 1. Sa ikalima nga adlaw gituga sa Ginoo si creatures.
and birds. So pasunod, on the sixth day, mao na ni ang mga mananap dinhi sa yuta o kauban ang human beings, ikaw og ako, og ang mga pagkaon. So, unsa ka special ang pagtugas sa Ginoo. Now, lastly, dinhi sa kapito, mao na ning ika-pitong adlaw, which is the Sabbath day. So, ang pasunod sa Ginoo, ang chronological arrangement, so kabalo ang Ginoo sa iya pagtuga sa mga butang dinhi sa kalibutan. Busa pasalamatan nato, mga kaigsuonan. Tuuhan nato ang Biblia. Kung unsa ang ginatudlo kanato, kay wala gid magatudlo kining balaan kasulatan nga dili nato maibaw-an, no? Usa ka pagpamatuod nga kini ato nadunggan karon nga mismo ang Ginoo maoy nagtuga niini, siyang tag-iya niini, di ta pagatuhan nga ang mga butang balikan nato ha nga nag-exister sa pagkakaron unsa ni, it takes 1,000 of years, but rather God uses sa iyang pulong nga nahimo ang mga butang tungod kay siya adunay gahom kag ihibalo niini. So ako ibalik ang time sa ako mga kauban dinhi kay Pastor Von, kay Sir Bern alang sa ato mga dugang explanation, no, mahitungod sa ato nga ginatun-an karon, the origin of life nga ato nabatnan gikan sa balang kasulatan. Pastor Von? Nindot kaayo nung natun-an nato. The first question in life probably is asa ko gikan. Okay. No? Mao ni ang gipangutana sang kadaghanan nga mga tawo og daghan ta og mga scientist nga nagtuon pud ani apan sa pagtuon sa kinabuhi o asa gikan ang kinabuhi. Of course, naara usa ka libro nga naghatag kanato sang para sa atong pagtuo, correct understanding of the origin of life. Pero kung ang pagtuon dili gigiyahan sa balaan nga espiritu o ang Ginoo gyud ang nagiya, ang origin of life would be, we will be looking somewhere else that niining atong mga scientist og naghimo sang mga speculation nga ang atong origin is by accident. O tawag na nato nga kanang gikan sa usa ka micro nga life og nagdevelop into a process of evolution and later on for millions and millions of years nag-complex ani og nahimo nga kinabuhi. But there are a lot of daghan pastor nga mga pag-study nga dili nila ma-reconcile ani. Tawag na nila nato sa mga sa kwan mga missing link. Okay. Nga dili pod ma-prove nga correct gyud ang tawag evolution process nga nag-exist ang life. But kining pagtuo nato o pagtuon nato sa origin sang kinabuhi, we cannot say also nga 100% nga we can provide sufficient evidence in this because the scientist and Christian were both having faith. Kay kita wa man pud ta kakita sa creation, Okay. no? Apan ang pagtuo nato, it became ang pagtuo nato sa balaan nga kasulatan naghimo nga ang truth because ang Bible na sufisyente nga ebidensya para kanato kung atong tuuhan nga we really exist by the word of God, by the Creator, God Himself. Okay. So, I do not know with Sir Bern if he could add something sa atong discussion dinhi about the origin of life. Thank you so much, Pastor Narciso and Pastor Bon, for that very clear enlightenment, explanations about the origin of life. Actually, mga higala, magkaigsuonan, ang ato karon nga focus sa ato nga study based on the biblical references is actually we are studying
reviewing about the creation, no? Ang pagbuhat sa Ginoo sa yuta, ang pagbuhat sa Ginoo sa mga butang nga niya dinhi, and actually gisulti sa balaang kasulatan that the crowning act of His creation is ikaw ug ako mo'y nagsilbi nga kruna sa iyahang pagbuhat ang tao. The very important highlight actually ang pagbuhat sa tao in 6 days. Diba? No, In 6 6 days. So, kung makita na itong account sa Genesis 1, chapter 1 to chapter 2, mga higala, naa din ha ang gi-mention a while ago ni Pastor Narciso nga gibuhat sa Ginoo the first day, second, third, fourth, 5, 6, and another very important highlight is the 7th day. Kung inyong makita ng account sa Genesis nga iyang gibuhat usab gitagaan kita sa adlaw nga igpapahulay. Unsa may relationship sa Sabbath day sa iyang creation. Tungod kay kung kita nagatuo nga si Kristo mao ang origin sa atong kinabuhi, and He is the creator of the universe, He is the creator of the world, take note, you are going to be reminded every Saturday, every Sabbath day. That is why God hath provided a rest day for His people. Nga kung kita mo pahulay sa adlaw nga Sabado, mapahinumduman kita nga kita gibuhat sa Ginoo, Pastor. Okay. Diba? Yes. Gibuhat sa Ginoo. So karon dinhi ang Ginoo dili lang ingon nga nagbuhat nga iyang gibiyaan ang tao. Yes. Now plainly mga igsoon, wala tay laing other references, but rather our study focus on the Bible, 'di ba? So the Bible mentions about the information nga atong gikinahanglan sa gitawag pagbuhat sa Ginoo. So dinhi kita karon tungod kay ang Ginoo man moy gigikanan sa kinabuhi sa tao. The focus here is the origin of life. 'Di ba no? Okay. Ang kinabuhi sa tao. So pastor, kay ang kinabuhi sa tao gikan man sa Ginoo, so ang tao dili basta-basta nga mag-function nga wala siya guidance or something instructions coming from the Lord. So karon unsa man ang guidelines sa kinaiya sa usa ka tawo o sa iyang pagpakigrelasyon o in relation diha sa gibuhat sa Ginoo. Pastor Narciso. Okay, thank you so much, Sir Bern. So unsay guidelines no for behavior in relationship to creation. Now, ang ako masultin ini ng mga partners nako dinhi nga ang Biblia ra gayud ang makatubag ni ini. Unya ako basahon para at least aduna tay prueba karong takna sa ato nga pagtuon. No, ingon diri one of the guidelines, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So kini usa ka premise, usa ka basihan sa Ginoo sa diha nga nahuman sa Dios sa pagtuga no sa mga butang dala ng tawo apan sa kapitong adlaw giingon sa balang kasulatan nga mismo gikan sa baba sang ato nga Ginoo nga siya mipahulay, siya nagpakamaayo kining adlaw igpapahulay. Unya iya kini nga mando sa mga tawo nga i-imitate o sundon kining giingon ni Kristo para sa mga tawo sama nato. Pastor, na ako nanumduman ba nga usually kanang pintor mag-create sila sang painting, pagkahuman gyud nag-painting, ang tinuod gyud nga pintor na side signature sa dalom. Okay. Nga paila nga siya maong creator sa kanang painting. The same with God, pagbuhat niya ni ining kalibutan, gihimo niya sa unom ka adlaw, and it was all very good, nag-ingon siya, but at the 7th day, He put a mark, a signature, that I am the creator of that. Okay. Yeah, Pastor Bon, balikan nato usa. Balikan ta usa no. Ang kung giunsa sa Ginoo pagbuhat ang tao, I mean the composition of your life and my life ba, parang ang uban man good mo brag magud sa kulo ba ako na good ni kung di pa. So usa kuno ato kuno ning tan-awon ang gisulti dinhi sa Genesis 2:7 ba. Okay. How did He create man?
O ang formula nga gigamit O sa ang Ginoo. formula, pastor, no? Ato ko nung i-review ko nun Sige, siya Pastor para Von. nga, Atoy. because we are created, no? We are Yeah. created, God is our creator. Yes. Kita mo iyahang gibuhat. So, unsa may atong ikapasigarbo sa atong kauglingon, isip nga gibuhat si Ginoo. O nag-ingon diri mga kaigsuonan, and the Lord God formed man out of the dusts of the ground, Yes. and he breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Okay. Kung tanawon nimo, ang tao has two composition. Ang unang nga composition is a material composition nga kita di ay gituga sa Ginoo gikan sa yuta, out of the dust of the earth. But bisag unsaon pa sa science karon, paggama sang life, they cannot create life out of anything. This is the mystery nga kwan. Scientist nag-create out of fruit, naghimo sila protein nga synthetic nga protein, expecting that it will be living. Wala, dili sila maka-create, because not only the material, but there is a spiritual side which is the breath of life. Correct. Nga sa iyaha gikan kanang ginhawa sa kinabuhi nga gibutang niya sa kining material, and then anything that God will breath would have life. And that's why kay numdum kamo katong last time nato gitun-an ang Biblia nga, or all scripture is written by the inspiration of God. It is God's breath. Nining Bible di ay naay ginhawa sa kinabuhi. So ang tawo sa gihatagan sa ginhawa sa kinabuhi sa Ginoo, he existed. Man cannot exist without this element, spiritual element nga gihatag sa Ginoo, which is a special, very special gift coming from him, which is the breath of life. Pastor, Pastor Bon, may nakita ko di Pastor Okay. nga very interesting sa ato nga study. Since day 1 up to day 5, di ba? Giunsa sa Ginoo pagbuhat ang kawanangan, ang yuta, ang tubig, ang mga mananap, ang mga isda, ang mga tanom. Only God said. Said, Yeah. by the God word. said, by His word. Yeah. By His word. Imong makita, iya lang gisulti. Ning abot ang dagat, na ang yuta, na ang kabituonan, na ang bulan, through His word. But very significant, ang iya creation sa tao, ang iyang pagbuhat sa tao. Giunsa man sa Ginoong tao, according to Genesis chapter 2 verse 7. According to Genesis chapter 2 verse 7, ang gibasa ni Pastor Bon, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Iya hagyod nga gi umol. Iya nga gi umol sumala sa iya nga dagway. Okay. So og iya nga gihuypan, ngano man ni nga special man ang tao, pwede man lang niya isulti. Pwede man lang siya maghambal nga, okay tao, kuha na, bangon, di ba? Okay tao, guwa na da sa imo nga gin kuan sa duta. Pwede man lang punga nga iya gid nag-effort siya nga special gid ang iya nga pagbuhat sa aton. Pareho ra na ang pagtuga niya sa mananap og sa tawo, pareho ra na. Tanawon nimong sa Salmo, nag-ingon diha nga unsa man kinalahi sa tawo og sa mananap sa pagtuga, kay tanan man ta na ay breath of life. But kana nga indication is an indication of God's intimacy for the creation, which is the human being. Okay. It means that it is very special kay ang akong punto mao ni nga he could create human being by the word with the same result, Okay. di ba? Pero gipakita niya, gipahulagway niya nga he is acting and he is having this kuan gud ba kanang naa gyud sa into it nga siya good ang nagmold sa atua, pagpakita that he is very near to human creation than the rest of the creation. Okay. Ako dugangan na Pastor Von, Sir Bern, no? Sa teksto nga gi-explain ni Pastor Von,
Now, nag-ingon dinhi, no, this text is very relevant for understanding about human nature. So, human beings are identified as part, material, normally. In the Old Testament, no, ingon diri, the word is bazar, which means body. So, mo niyang giingon diri. And, as part, the breath of life. In the Old Testament, and it is usually called roa. So, sa ginmention kagina ni Pastor Von, tininuod to. So, these two aspects combined create a complete and invisible creature who is called a living being. So, special siya sa Hebrew, nephes or roa. So, from that biblical perspective or information, natay idea, no? Natay idea kung giunsa sa Ginoo ang pagtuga sa human beings. Yeah, salamat Okay. Pastor, no. Makita naton kung usa ta ka special sa tubangan sa Yes. Ginoo. Ang iya nga pagbuhat, iya nga pagtuga kanimo kanako, especially sa tao. Well, we are referring the first person, si Adam, Okay. and later on si Abe, no. Pero ano ang purpose sa Ginoo nga ang tao ginbuhat niya in the latter part sa iya nga creation before Sabbath, nahimo siya nga important highlight. At the same time, kung imo tan-awon, very special gid ang iyang paghimo. Karon atong basahon diri ang Genesis chapter 1 verse 27. Naghambal ang Ginoo, so God created man in his own image. In the image of God, he created what? He created him male and female. He created them. All right. So, dinhi kung ato makita, we are actually the image of God. That is very important to remember. Kung sino ka, you are actually the image of God. But in verse 26, the purpose of God's creation para kanimo kanako, nganong gibuhat kaniya, nagsiling ang Ginoo, let us make man in our image according to our likeness, let them have dominion over the what? God's creature. Di ba? Yes. So, very importantly, ang tao gali mga kaigsuonan, God has a purpose nganong ikaw nabuhi, nganong ikaw gibuhat. Kay ikaw magadumala sa unsaman sa gibuhat sa Ginoo nining yutaa. In other words, kanang pag-create kay Adam kaniadto kag kay Eve, they would represent God in the world. In the absence of God, kanang creation ang mga mananap, they will look up. Dili man pod ang mga mananap makasimba, but they can show their affection kanang tawo nga ilang nakita nga si Adan ug mao ang rule over the entire creation, and Adam and Eve became the representative of the presence of God on earth. That's why they were created in the image of God. And kung imong hunahunaon, Sir Bern, it's a great responsibility to be created as a human. Yes. Because we are representing the presence of the divine in this world as the one given dominion paggahom ni ining kalibutan. Yeah, salamat Pastor. Na practical sense, no, aton study very basic yun kaayo nga aton gipa tinaw, aton gipaklaro sa aton nga mga viewers, mga kauturan. Kay kung aton ni siya padaluman gid ang actually that is why people may mga grupo karon nga they don't believe about God, they don't believe about the creation. Tungod kay para sa ila that is very impossible nga ang tao may gigikanan siya, ang tao gibuhat siya, but to prove even the science prove it, even David, the exclamation of David in Psalms 139 verse 14, si David naghambal siya, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made, marvelous are your works, that my soul knows very well. Now, there is David, the exclamation of David is actually, I am fearfully and wonderfully made. Yes. So, diin ta halin ta sa abog, di ba? Giumol ta, gihuipan ta, but even the scientists, even today, until today, they are keep on studying about the mystery sa kinabuhi sa tao.
Okay, Sir Berno. So balikan nato no kay life manggod ang atong istoryahan. So dili ta ani makumpiyansa or ang atong pagtuo ba sa giingon Pastor Von nga kaning Big Bang theory. No kay life man yang ginahisgutan nato, but apparently no sa ako pagsabot klaro kayo ang giingon sa balang kasulatan nga kining kinabuhi no sa mga gituga sa Ginoo, ang tag-iya ani, ang nagtuga ni ani walay lain kundi ang Ginoo. No? So what is your understanding about Big Bang theory? Pastor Pareho Paul? ana sang naay mga theory about Big Bang or napagid karon bag-o nga theory nga giwala ng Big Bang ginatawag na multiverse theory nga kaning universe na pag usa ka universe that we are a replicate of another universe. Those are theories. It's all actually founded in the evolution. But what makes difference is this. Katong nga mga theory, they are hopeless. Okay. Because we are created without purpose. Okay. Na-create kita o nahimo kita by evolution, wala tay moral, wala tay bearing, wala tay direction, Okay. wala tay purpose, and we exist by chance. And so, if that is the case, then our future is nothing. But here comes the Bible, the scripture, is giving us the idea that we have hope despite sa atong mga suffering dinhi sa niining kalibutan, we have hope of the salvation, of the renewal, of the new heaven and new earth. Kay niining kalibutan nato nadaot sa sala. Okay. Og ang resulta ani we lost hope. But then if we believe that there is creator, and when there is a creator, he is also our savior. And when he is our savior, there is hope in believing that we are all created by God. Amen. Yeah, in relation to that, Pastor Bon, no? In relation to that, for what purpose was the world created? Now, the Bible answered itself in Isaiah 45 verse 18, mga kaigsunan, mga kaabyanan, pamatayin yun yung ginhambal ni Isaiah. Okay. For thus says the Lord, who created the heavens, who is God, who formed the earth and made it, who has established it, who did not create in it vain, who formed it to be inhabited. Take the word. Iyagin porma ang kalibutan para nga pagapuy-an. I am the Lord and there is no other God. So meaning to Amen. say, God's purpose in creating the world is to be inhabited by the what? By us, no? Yes. By us, inhabited by us. So ano ni siya ang mag-inhabit diri wala sang sala o kun ang may sala? Kay gin-predict naman nga daan nga wala man naghambal diri ang Ginoo nga ang maka-inhabit sa kalibutan ang may mga sala lang. Of course, ang creation sa Ginoo, ang iyang katuyuan, every time He created, ingon siya nga, it was good. And after the creation of man, He said, and it was very good. Pasabot ana nga, it was the intention of God that the creation of human being and the earth is perfect and sinless nga creation. Nga nindot yun kaayo. Pero ang problema lang, naabot kita sa sala, which we that discuss. means to say nga bisan wala sala ang tao, ang tao ma-repopulate gihapon ang kalibutan. Yeah. Kay usa wala pag sala nagingon and they will replenish the whole earth. Okay. Wala pa'y sala nagingon siya go ye and multiply and replenish the whole earth. Yeah. So pasabot sa wala pa'y sala, mao nang katuyuan sa Ginoo nga magdaghan ta sa tibuok Okay. kalibutan, no. Karon partners, yes, partner. okay. Bisan ang tao nga wala siya sala nga mag-inhabit sa kalibutan, ang Ginoo bala may restrictions gihapon. Ang Ginoo bala kinahanglan magbutang gihapon sang guidelines or laws diri sa kalibutan bisan wala sa partner. So ato Okay. kuanon si partner Rasiso, no? Okay, thank you so much partner Bern. So salamat kayo Pastor Bon na kanindot kayong atong gitun-an karon about the origin of life. Since the time is so limited, so ako ni basahon diri ang pipila ka mga aspects nga dapat nato tagan og importansya kay sa gusto nato og sa dili sa pagtuga sa nga ato unang nga mga ginikanan adunay testing sa ila kinabuhi.
Now, basahin na ko diri Genesis chapter 2, 16 and 17. No? And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So this is now the reality after nga natugas ang Ginoo ang tanan ng mga butang na ay mando ang Ginoo, no, kay Adan ug kay Eva nga dili mo mukaon kanang kahoy nga nagtubo diha sa taliwala sa Garden sa Eden. Once nga mukaon mo, there will be a consequence, and that is death. It is a philosophy of the Lord that first, man has freedom. Nagingon siya, you are free to eat. But then, huna-hunaon pud nato nga He is not only having given us the entirely freedom, but this is a boundary and a restriction that He preserved Himself as God. Nga dili ta makaadto niya, nga ang iyang pagka-Dios gi-preserve niya, mao na ingon niya nga, you can freely eat everything, but there is only one, that is restriction. Okay. Salamat kaayo kapag laom partner Bon, Pastor Bon, and also Pastor Narciso. Ang aton nga time medyo apiki na gyud kaayo. That is why I hope ang atong mga viewers naka-learn sila something about the origin of life. Yes. So ang atong explanation dinhi very basic, very clear, and ang atong reference gamit gikan gyud sa balaang kasulatan nga gibuhat sa Ginoo ang langit, ang yuta og ang tanan nga mga butang dinhi, og ang crowning act sa iyang pagbuhat mao ikaw ug ako nga tao unsa may imong role. That is why ato tong gidiscuss a while ago. So Amen. we will give a short time kay Pastor Bon sa iyang last statement sa atong Sa atong mga kaigsuonan diha nga naminaw, og naapod kita siguro mga viewer nga kanang lisod sa ila magtuo nga gituga kita sa Ginoo, pinaagi sa iyang pulong og nagtuo sila nga evolution. But I'm telling you that there is more hope in believing that we are created being than believing nga we are just the result of the process of evolution. Og mamatay kita nga nagtuo kita nga we are evolved, then there is no hope, nothing, wala. Pero pag nagtuo kita nga naay nagtuga kanato, then there is an assurance of salvation and life eternal. Amen. And that's why I tell you, it is better to believe to the God who created all of us. Okay, Amen. thank you so much. Okay. kapag laom partner Narciso. Okay, thank you so much. No, I believe, Pastor Von, Sir Bern, that God created us as free moral agent. So in other words, we have freedom. But I would like to tell to our viewers, if that freedom of yours and my freedom, kung gigamit nato sa dili tama, adunay konsekwensya nga mahitabo sa tutag sa kinabuhi. But the assurance of God, this is now what God said in Isaiah chapter 45 verse 22. Look to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. Imo kini ang giingon sa Ginoo. Busa magpasalamat ta mga kaigsunan, mga kaigalaan. Yes, sa dili pa kita mag-close sa ato nga episode karon nga takna atong hayon si Pastor Narciso, but allow me to read this as our conclusion. God has revealed in Scripture the authentic and historical account of His creative activity. He created the universe, and in a recent 6-day creation, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Thus He established the Sabbath as a perpetual memorial of the work He performed and completed during 6 literal days, that together with the Sabbath constituted the same unit of time that we call a weekday. So it's a week cycle sa iyang creation. May higala, hinaot pa ang Dios magapanalangin kanimo sa imuha nga pagpaminaw ang gigikanan sa kinabuhi or the origin of life. So don't miss it. Sa sunod nato nga episode, we will be studying about a very important evil, sin, and its consequences. So atong hangyoon si kapaglaom
partner Pastor Narciso sa pag-close sa ato nga Okay. program. Maampo ta. Daghang salamat Ginoo nga ikaw nakiga-uban kanamo. Salamat sa mo natun-an. Ikaw nagpahimangno sa matag usa kanamo nga kami mutuo gayud kanimo sa imo giingon sa balang kasulatan nga aduna kay gahom, aduna kay ihibalo sa maimo nga mga gintuga dinhi sa kalibutan. Busa karong taknaa kining kinabuhi nga amo ginakalipay, amo kini ginapasalamatan kanimo kay ikaw Dios nga mahigugmaon og ang paglaom ang saad nga imo nga giingon kini amo masunod kining katapusan nga panag-on sa among kinabuhi. Salamat sa imo pagtubag sa amo pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mga higala, amo na sad kamo gidapit nga mag-uban o sab kanamo sa sunod na panahon nining atong programa Pulong sa Kinabuhi.